Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit mga kababayan? Speaking of Raffy Tulfo, mamaya natin pag-usapan yung topic natin about kay Shigong. ICC already scrutinized their respective claims. Si Mr. Las Cañas nakuha na ng ICC. Now, he was given, in fact, a partial immunity. That was reported, that he was given a limited immunity. Now, si Mr. Matabato ay nakaalis rin, just like Las Cañas, who left earlier, sometime in 2019. Now, si Mr. Matabato, alam ko, was able to leave second quarter of last year. Nung una, hindi pa siya ina-access ng ICC. Eventually, they did. And that's why, kailangan na niyang umalis para mas maging easier yung magiging access ng ICC sa kanya. So, ICC vetted both already. And tinanggap na yung, lalo na yung kay Mr. Las Cañas. I'm not very updated as to Mr. Matabato as to the very status ng kanyang pagiging sa ICC niya. Pero ang alam ko, na-access na rin siya ng ICC. And that both of them are now under the protective custody of ICC. So, importante silang witnesses para sa kanila. Ko, hindi makatulog yan si Shigong. Sabi ko sa inyo, kailangan yan isang galong fentanyl. Isang galong fentanyl ang kailangang inumin per minute. Hindi siya makakatulog. Nabubulabog na ang pamilya ni Shigong. Sabi ko sa inyo, si Shigong kung hindi uminom ng fentanyl every minute ng 5mm, gaganon, tatabingi ang mga ni Shigong. Maniwala kay sa akin, nandun na yung isa. Sumunod pa yung isa. Oo, talagang hindi abutan eleksyon. No. Matotoo talaga yung binalita. Dating, pumanaw na. Una panood ko sa TikTok yun. Oo. Ito talaga si German Sa Ma'am Margie, maraming salamat. Ma'am Kubragi, maraming salamat dyan sa inyo. At sa mga taga-US, mga taga-Europe, mga taga-Italy, mga taga-Middle East, maraming salamat. Diba, Ma'am Tet? Actually, kay Raffy Tulfo, speaking of Raffy Tulfo, na sinasabi niyo bumaliktad na siya, dating DDS, bumaliktad kay BBM. Actually, hindi kailangan ni Raffy Tulfo ng DDS at BBM. Bakit? Si Raffy Tulfo may sariling pangalan. Kaya nga niyang i-number 1 ang AXIS Kaya niyang i-number 2 ang AXIS. So bakit kailangan pa niya ng PDP Laban? Bakit kailangan pa niya ng Liberal Party? Bakit kailangan pa niya ng party ni Digong? Party ni BBM? Hindi niya kailangan ng ganun. Kung pwede nga lang si Raffy Tulfo, pwedeng gumawa yan ng ng tawag dito, party list Tutuusin, ayan, party list na nga niya yung AXIS. 'Di ba? Kung tutuusin, pwede si Raffy Tulfo magtayo. Bakit? Silang magkakapatid may pangalan na. Hindi nila kailangan na magtayo ng dinastiya sa lugar na to, sa lugar na yan, sa lugar na ganun. Kilala na sila. 'Di ba? Ang dapat dumikit sa mga party list na yan at mga partido na yan. Yun yung mga walang nagawa na sumasapli lang, yung sumasampig lang. Oo, katulad ni Willie Rebillame, ni Epe, sino pa? Yung singer, 'di ba? Di ko makita ang project, sabi ni friend. 'Di ba? Oo. J. Dr. Guzman. J. Dr. Guzman ba yan? Alam mo, sa totoo lang, hindi mo kailangang questionin na bakit si Raffy Tulfo nananahimik at wala man lang siyang imik pagdating sa mga Duterte. Hindi mo na kailangan i-memorize yan. Hindi mo na kailangan sabihin niya na bumaliktad. Ikaw ba naman ipahiya ni Sarah? Kung naalala nyo sa hearing noon sa DepEd, na, di ba ang sabi ni Raffy Tulfo, Madam Vice President, ang dami po ng mga nakarating sa akin na, di ba pinagbabawal yan sa batas ng Pilipinas according sa Republic Act, tururut,
na bawal na mag-solicit, bawal na maghingi pagdating sa Parents Teachers Association, 'di ba? May mga ganun-ganun. Alam mo ang sabi ni Pusit, alam mo sa totoo lang Mr. Senator, ah, kaysa marami kang kuda, no? Para may silbi ka, gawin mo na lang batas 'yan. Kasi ikaw bilang senador, mambabatas ka, 'di ba? Kailangan mo gumawa ng batas. Gawin mo na lang batas kaysa kuda ka ng kuda. 'Di ba? Mm. 'Yun ang sinabi, 'yun ang sinabi ni Pusit. Kaya ngayon, pagka next hearing, aba, si Raffy Tulfo galit na galit, ang haba ng listahan. Nagdala, naka-photocopy. Akala mo parang nag-shopping lang siya sa grocery. Tapos ang haba ng resibo. Oo. Ngayon, pagka basa ni Tulfo, ito po yung sinabi mo sa akin, Madam Vice President, na gawing batas. Paano ko pa gawing batas? Ibatas na nga yan. Ito po yun. So, talaga po bang nag-aral ka bilang abogado? Kasi, bakit kailangan gawin mong batas na bawal magsulisit ang mga eskwelahan, sa mga parents, bawal manghingi ng mga ganito, mga ambag-ambagan. So, nasa batas na yan. Bakit kailangan mong sabihin, gawin mong batas kaysa magkuda ka dyan? Doon napikon si Raffy Tulfo. Doon siya napikon. Kaya nga sabi niya doon sa programa niya, isa din po ako sa 16 million na bumuto kay Digong. 'Di ba? Alam mo sa totoo lang 29, matulog ka na lang gabi na. Hindi ka mananalo dito sa amin, bakit? Marami kami, isa ka lang. 'Di ba? So doon si Tulfo nawala ng gana. Hindi, actually kahit ako kahit sabihin mong loyal ako na supporter sa inyo, pero yung may pangalan ka na senador ako, nandito tayo para pag-usapan yung para sa bayan, tapos insultuhin mo kung ganyan. Sa tingin mo kakampi pa ako sa'yo pagkatapos mo kung pa-insultuhin? Samantalang yung lulo nga niya, yung ginagawa nila ngayon ni Sigong at ni Saramaw, paghihiganti yan. Kung ano ang nangyari sa ninuno nila. Yung tatay ni Sigong at lolo ni Saramaw na namatay dahil sa heart failure na hindi sinuportahan ng tatay ni BBM. 'Di ba? So ang tanong ngayon, yung paghihiganti ba? Paghihiganti naman talagang ginagawa nila Hindi po 'yan para sa bayan yung pinaglalaban nila, paghihiganti. Bakit? Anong rason bakit magalit sila kay Bongbong? Anong rason bakit magalit sila kay Bungit? Sige nga. Anong rason para magalit si Saramaw at si Sigong kay Bungit? Sige nga, paki-explain. Pinatay ba sila? Sinaksak ba sila? Inagawan ba sila? Wala. Sorry na lang kung ang kahilingan kasi ni Saramaw hindi kayang ibigay ni Bungit. Bakit? Sobra-sobra na kasi. Biruin mo yung gagamit ka ng helicopter. Hindi mo naman pwedeng gamitin. May budget ka para sa'yo, ba't gagamit ka ng helicopter para sakyan mo lang pa uwi? Di ba kung tayo Pilipino, normal na Pilipino, naghanap ka ng trabaho. Ngayon, kapag palagi kang late, anong mangyayari sa trabaho mo? Maaapektuhan yung trabaho mo, makaltasan ka, or else tatanggalin ka. Bakit? Lagi kang late. Di ba meron tayong kasabihan sa trabaho na kapag always late, kaltas sa sahod. Pag always late, pangit ang record, may possibility matanggal ka sa trabaho. 'Di ba? So ngayon, sino bang mag-adjust? Yung trabaho, lalapit sa lugar mo o ikaw ang lalapit sa trabaho? So ngayon, alam mo namang taga Mindanao ka at ang trabaho mo'y nasa Luzon, malamang maghanap ka ng bahay sa Luzon para malapit ang trabaho mo. Hindi yung ang Luzon, ang Malacanang papupuntahin mo Mindanao para doon ka mag-duty. 'Di ba? Ang Malacanang ililipat mo sa Mindanao para hindi ka malate, hindi ka mahirapan umuwi. So yun kasi ang kagustuhan nila. Yun lang naman hiling ko Yung hiramin ko yung helicopter para uwi ako sa bahay, sakyan ko papunta pa uwi. Alam mo naman bubutasan ka ng kalaban yan. Helicopter gagamitin mo para lang i-service.
Ang helicopter ginagamit yan for emergency purposes. May pupuntahan kang sakuna, may pupuntahan kang naapektado sa baha, apektado sa storm surge, sunog, lindol. Diba? Eh, ang problema kasi, gusto nila, sabi nga niya, hindi naman ako tumatakbong busy eh. Para samahan siya. Tumatakbo ako para matuloy-tuloy yung proyekto. Are you sure? Hindi ba? Alam mo sa totoo lang, gok-gok, Jun Pipino, puro kay reklamo na pobre ang Pilipinas. Pobre ang Pilipinas pero may pangload kayo para mag-comment sa akin. Ano bang inunang binili mo? Bigas o yung pangload? Huwag mo sabihin pobre ang Pilipinas. Ikaw, sarili mo ang makapagpayaman sa'yo, hindi ang gobyerno. Bakit? Ang gobyerno nagsisikap din yan para yumaman sila. Tignan mo si Sara Mau. Nagsikap para may confidential fund. Diba? Sa tingin mo, papasok sa politika yan kung hindi sila kikita? What the heck? Diba? Ganun lang. Huwag mong sisihin ang gobyerno at pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon na naghirap ka. Bakit? Magtrabaho ka. Diba? Magtrabaho ka. Oo, Ma'am Jessica, mag-iingat po talaga ako palagi sa Davao. Alam niyo kung bakit? Maskin taga Davao ako. 'Di ba? Ako na mismo nagsabi, mag-amping gyud ko diri sige ba. Di gyud ko masugot nga daog-daugon ta. Wala pa taga Mindanao nga Talawan. Kaya taga Davao mag-amping ta. Amping na taga Davao kay balo man po ko gaga. Sige-sige biya kong tuyok-tuyok. Di ba? Tagalogin ko na, mahirap di ba? Alam mo sa totoo lang gok-gok, di ba? Taga Davao ka gok-gok, ug taga Davao ka, ako na mag-istorya mismo sa imuha. Sino ba ang dapat mong sisihin? Yung mayor o sarili mo? Alam mo na ang mayor walang ginawa, aasa ka pa. Magsikap ka. Di ba? Istoryahe. Ganun lang kasimple yan. So speaking of Sigong. Dalawang witness na ang lumipad sa ICC. So may possibility kaya na si Laila de Lima tumulong para makalipad si Edgar Matubato? May tanong ko lang sa inyo. Boss Jimar Vlog, may galap shoutout. Nga naman ko magsikap na may akap. May akap pala eh. Alam mo, ito speaking of akap, gok ha. Speaking of akap, or porpoise, kasi hindi masyadong kilala yung akap eh. Porpoise na lang. Alam niyo sa totoo lang, hindi naman ako against sa porpoise. Pero alam niyo kung bakit? Kadalasan kasi sa mga miyembro sa porpoise naging tamad. 'Di ba? Kadalasan sa mga umaasa sa porpoise, sa akap, sa ano pa yung isa, naging tamad. Bakit? Hindi na sila nagtatrabaho, puro na lang pangungutang. Tapos sabihin, utang ako ngayon, next month bayad. Bakit? Kasi makakatanggap ako ng porpoise. Makakatanggap ako ng akap. 'Di ba? Just try to think of it or just try to imagine. Halos naging tamad. Meron akong kakilala dati, uso pa yung porpoise. Sa mga hindi po nakakaalam ha, yung porpoise na may kinukubra yung mga magulang na porpoise, akda po yan ni Laila de Lima. Ha? Paalala lang, si Laila de Lima po ang gumawa ng batas na yan na bigyan ng pondo ang mga Pilipinong mahihirap. Porpoise. Kay Laila de Lima po yan. Alam nyo ba sa totoo lang, nung administrasyon ni Digong, halos lahat ng liberal party senador ang may gawang batas. Pero sa side ni Digong, nga,